Yamaha Aerox 155 version 3 ang isa sa mga malulupit na scooter na nilabas ngayong taon at alam ko na isa ka sa mga may gusto at nangangarap magkaroon ng scooter na ito. Ano nga ba ang mayroon sa bagong Yamaha Aerox 155? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ang pogi talaga ng Yamaha Aerox 155. Kahit sa ang anggulo natin tignan ay very attractive. Ito pong bagong design nito pong ating Aerox. Ito pong kanyang main headlight. Full LED na po yan para po siyang projector lights, no? At astig din po ang dating nito pong kanyang bagong daytime running light. At located na po rito ngayon sa bandang itaas ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron naman pong nakalagay rito na Aerox na decal at meron naman po siyang Yamaha logo rito sa gitna at dito po sa kanyang handlebar ay may nakalagay naman po rito na blue core. At agaw pansin din po ito pong kanyang extension cover dito dahil nagkaroon po siya ng touch ng carbon. At ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork na black color para po rito sa kanyang front suspension. Naka single rotor disc brake with single pot caliper. Black color po ito pong kanyang cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. At ito po ay naka tubeless na. Naka fully digital meter panel display po ito. Activate po natin ito pong ating pinakabagong Yamaha Aerox 155. Ang makikita po natin dito po sa kanyang meter panel display, dito po sa gilid na dirito po yung kanyang RPM. Nasa taas yung clock. Mayroon po siya ritong fuel gauge and then yung kanyang odometer at yung kanyang speedometer. At pagdating naman po rito po sa kanyang mga button selectors, meron po itong high beam and low beam, turn signal selector. Ayan, nagkakaroon po siya ng light indicator dyan. At yung kanyang horn. Pakinggan naman po natin ito pong kanyang horn. Malakas na po ito pong kanyang stock horn, no? Hindi nyo na po kailangang mag-aftermarket. Habang dito naman po sa kabila, nandirito naman po yung kanyang hazard button. Check po natin. Activate natin yung kanyang hazard. Makikita po natin sa kanyang light indicator. Silipin po natin dito sa bandang harapan. Ayan o, more visible. At talagang more attractive yung dating nito pong kanyang bagong daytime running light. Balikan po natin itong kanyang button selector. Nandirito po pala sa bandang ibaba, ito pong kanyang electric starter. Off po natin itong kanyang hazard button. Itim po ang kulay, ito pong kanyang mga handle grip. At chrome color naman po, ito pong kanyang mga brake levers. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. With shutter lock key na rin po ito for safety purposes. Included na po pala rito yung kanyang fuel at set button. At meron naman po itong front pocket. Buksan po natin itong door na to. Push lang natin. Malalim din po ito pero hindi pa rin kasya rito ang mobile phones. Pero ang kagandahan po nito pong ating bagong Yamaha Aerox 155, bago na po ito pong kanyang USB charging port. Naka USB Type-C na po siya. Gagamit na lamang po kayo ngayon ng mga USB cable ay makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. At ito pong ating bagong Yamaha Aerox 155 na B3 ay meron pa po pala itong Yamaha Y-Connect, which is pwede po nating i-connect ito pong ating mga gamit na mobile phones dito po sa ating scooter para ma-access po natin yung kanyang internal system. At dito po pala located sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tip. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 5.5 liters. At meron naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Napansin ko lang po ito pong kanyang palikpik dito sa side. Nagkaroon po pala siya ng additional na angas. Mayroon po siyang touch ng carbon. At ito pong kanyang pillion step para po sa ating rider. Malapad din po ito, kasyang-kasya yung ating paa rito. At meron naman po siyang rubber cover on top na anti-slip kaya hindi ka po dudulas rito. At ito pong kanyang upuan, napakalapad. Ang lapad po talaga nito pong kanyang upuan, no? Komportableng sakyan. At makikita po natin yung pagkakatahi ngayon ay pabilog. Unlike po dun sa version 2 is para po siyang hugis puso. Matibay po ito pong kanyang pagkakatahi. At black color naman po, ito pong kanyang seat cover. Ang Yamaha Aerox 155 po ay meron po itong seat height na 790mm at meron naman po itong ground clearance na 145mm. Ngayon naman po ay susubukan nating sakyan para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat po yung ating mga paa. Kaya talagang more comfortable po ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong maabot ng mga 5'2" and above. At para po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas ng panibagong Yamaha Aerox 155 at naghahanap po kayo ng crash guard, rear carrier, top back side partners, motorcycle cover, di kay helmet, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan.
Maluwag din po ito pong kanyang underseat compartment at sa tansya ko naman ay kasyang-kasya naman po rito ang isang half-face helmet. Nandito po pala yung kanyang little visor, no? So, i-install po nila yan kapag kumuha po kayo ng panibago. At ang kagandahan po pala nito pong ating Yamaha Aerox 155, no? Nandito po sa bandang itaas, ito pong kanyang battery compartment. Kaya kahit na baha, no, malalim yung tubig ulan, ay pwede po natin itong ilusong. At ito naman pong kanyang side profile, parang nagkaroon po siya rito ng hand grip. Ayan, oh. Nandito po pala yung kanyang grab bar. At may nakalagay naman po rito na liquid gold. At may nakalagay naman po rito na Yamaha logo. At ito po ay equipped with side stand engine cut-off switch. Once po na naka-engage ito pong kanyang side stand, ay hindi na po mag-i-start ito pong ating scooter. So isa po ito sa kanyang mga safety features. Tubular naman po na metal ito pong kanyang center stand. At ito pong ating pillion step para po sa ating back rider. Alloy po ito, kaya hindi po siya kinakalawang. Itim po ang kulay nito pong kanyang CVT cover at may naka-intact naman po rito na Yamaha. May 3 pins dito at itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. At ito po ay gumagamit ng dual shock absorber para po rito sa kanyang rear suspension. Silipin naman po natin, ito pong kanyang tail light. Diamond type na po, ito pong kanyang bagong design ng kanyang brake light. At nakapop up naman po ito pong kanyang mga LED na turn signals. Meron po itong plate light. At ito pong kanyang rear fender, ito po yung kanyang nagsisilbing plate holder. Meron po siyang additional na light reflector dito sa bandang ibaba. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang rear braking system. Ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper. Before naka-drum brake po siya, pero dito po sa ating version 3 ay naka-disc brake na po siya. Itim po ang kulay nito pong kanyang cast wheel at ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran ay mayroong sukat na 140 by 70-14. At ito po ay naka-tubeless na. Itim po ang kulay nito pong kanyang pipe at head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At ito po ay equipped with liquid cooled para po rito sa kanyang cooling system. At pag-usapan po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 155 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 Standard version 3 ay nagkakahalaga po ito ng 128,900 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 10,500 pesos. At meron po itong monthly installment na 5,652 pesos sa loob ng 3 taon.